Tala naman itong San Miguel Beer ngayon ay naghahanap ng tinatawag natin na option pagdating dito sa power forward at ang pinagpipilian daw nila ay itong si Troy Rosario at itong si Arvin Tolentino. Itong si Troy Rosario alam natin, matagal na rin yung tinitignan ng SMB at itong si Arvin Tolentino rin. Ngayon, sino kaya yan ang kukunin nila? But kung titignan natin unang-una, ito si Arvin Tolentino, katulad nung naibalita natin nung last video, napapadalas na ang pagbanding dito sa San Miguel Beer at marami nagsasabi senyalis raw yan. Baka ito ay lilipat na dyan. Samantala naman kung ang medyo issue kasi kinakailangan din ng Hinebra at ng Magnolia ito si Arvin at baka sila gawing priority ni Al Francis Chua dahil mas loaded na yung lineup ng SMB. Kung hindi makuha ng San Miguel Beer to si Arvin Tolentino, baka si Troy Rosario ang kanilang kunin. Dahil for example, kung ito si Troy Rosario ay masasabi natin na magkakaproblema, ay pwede natin kunin ng San Miguel Beer yan nang hindi na nakikipag-trade. Kasi itong si Troy Rosario ay isang unrestricted free agent. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan na makipagpalitan ng SMB ng players para makuha serbisyo nito. Hintayin na lamang nilang tapusin yung kanyang kontrata at masasabi natin na pwede na lumipat si Troy Rosario dito sa San Miguel Beer. At kapag yan ay nagawa ni Troy, syempre magiging malaking tulong yan dito sa SMB. For example, itong San Miguel Beer, nangangailangan ng isang outside scorer. Dahil ito si Don Troliano na pipilitang maglaro ng power forward kahit hindi niya posisyon yan. Kapag nandiyan si Troy Rosario o si Arvin Tolentino, hindi na to kinakailangan gawin ni Don Troliano at pwede na siyang bumalik to sa natural position niya na small forward. Kaya sa tingin ko, yan dalawang yan talaga pinagpipilian ng SMB ngayon. Itong si Jason Perkins medyo mahirap makuha yan dahil nasa Phoenix at syempre bilang star player, hindi yan basta-basta pakakawalan nitong Phoenix Fuel Masters. Opisyal nang nakapirma itong si David Morel dito sa Barangay Hinebra. Kung inyong magugunita itong si Morel ay nirelease ng Magnolia Chicken Templados at ang Hinebra ay humingi ng waivers mula doon sa ibang team. Ang ibig niya sabihin, humingi na permiso ang Hinebra mula doon sa ibang PBA teams na makuha itong si David Morel dahil hindi po pwedeng directly kunin ng Hinebra si Morel mula sa Magnolia dahil sila ay sister teams. Pumayag naman yung ibang teams. Maski na itong Blackwater na balita interesado kay Morel, kaya ngayon ay libre na ang Hinebra na kunin ang serbisyo nito. Itong si David Morel ay pwedeng maging power forward ng Hinebra o small forward din. Yun yung mga posisyon na sinabi ni Coach Timko na sila ay nangangailangan ng tulong. At sa ngayon itong si Morel ay pwede nang magamit ng Hinebra sa mga susunod nilang laro. Bukod dito kay David Morel, mukhang meron pang mga ibang players na gustong kunin ang Barangay Hinebra. Dahil ayon dito sa report, mukhang meron para mga ibang players sila na gustong kunin at ite-trade. Ito si Sidney Onwubere, ang balita ilalagay daw sa trading block at mukhang interesado rin daw talaga sila kay Shawnee Winston. So bukod dito kay Morel, meron pang ibang transactions na gagawin ang Barangay Hinebra na kay Coach Timko na yan at sa management at syempre doon sa mga ibang teams kung paano magiging kalakaran dito. Ang maliwanag ang Hinebra hindi pa tapos pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup dahil nga medyo nadali sila ng mga injuries. Hindi naman natin inaasahan na itong si Morel ay maging isang explosive na scorer katulad ni Jamie Malonzo. Pero ito si David ay makatutulong pagdating sa depensa at sa rebounding. Alam natin yan ang hinahanap ngayon ni Coach Tim Cone dahil meron naman silang ibang scorers to sa kanilang lineup. So sa ngayon itong Barangay Hinebra, kahit na medyo may pinagdadaanan ay magiging sa tingin ko okay naman performance nila. Kaya sa ngayon, tignan natin kung paano makapag-a-adjust si Coach Tim Cone at syempre kung sino pa yung makukunin nilang player. Last conference na ba ito ni Coach Chito Victolero para mapag-champion ang Magnolia Chicken Templados? Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil yung nakaraang conference, yung Commissioner's Cup, bago ito magsimula, naglabas na ng statement yung kanilang team governor na si Mr. Pardo na kinakailangan na raw mag-champion ng Magnolia. Anything less than a championship daw ay magiging disappointment. Alam natin ang nangyari, nakaabot sila sa finals pero natalo sila sa San Miguel Beer. At ngayon okay naman yung record nila sa standings pero marami ang naniniwala na mahihirapan din makapag-champion ng Magnolia dahil maraming malalakas na teams ngayon. So hindi pa natin matitiyak kung ito nga ay mangyayari pero ang maliwanag dito, may pressure na kay Victolero para mag-deliver ng kampyonato sa Magnolia. Hindi na sapat yung aabot sila ng semis at pati na ng finals.
Kung sakaling hindi ulit mag-champion ang Magnolia ngayong conference, ano kaya ang mangyayari dito kay Victolero? Mapalitan na kaya? Marami naman siyang mahuhusay na assistant coaches katulad ni Johnny Abarrientos at itong si Jason Webb. Pwede rin silang kumuha ng nasa labas, for example, kung ma-buyout nila contract ni Tab Baldwin o di kaya itong si Topex Robinson o baka si Alex Compton. Di natin masabi kung sino pwedeng kunin na Magnolia. Pero marami silang options in case gusto nilang palitan itong si Coach Victolero. Ang sabi naman ng iba, hindi naman si Victolero ang problema kung hindi yung mga players at kinakailangan kumuha ng Magnolia ng iba pang mga mahuhusay na big men at mga scoring forwards. Pero syempre, sabi naman ng ibang kontra, yung mga players na kinakailangan ni Victolero, binibigay na si Abu Tratter, nandiyan na si James Laput. At of course, alam natin, marami pang ibang players na pwedeng kunin ng Magnolia. Ito si David Morel, pero binitawan din nila. Kaya sa ngayon, ang management lamang ang makapagsasabi kung ano ang gagawin dito kay Coach Chito Victolero kung mananatili pa o kung kinakailangan na siyang palitan. Huwag na kayong magulat kung itong TNT Tropang Giga ay gumawa ng move bago matapos ang PBA trade deadline dahil sa kasalukuyan yung kanilang lineup ngayon. Kahit na okay yan dahil nandiyan na si Brandon Ganuelas Roser ay medyo nag-i-struggle pa rin. So naghahanap pa si Coach Chot Reyes ng paraan para sila ay magkaroon ng tinatawag na competitive edge. Sa ngayon kasi ang tinitignan ng TNT ay isang scorer. Dahil ang bumubuhat sa team lately puro si Calvin Oftana. Ito si Brandon Roser, yung scoring niya parang medyo nawala at nag-a-adjust pa sa sistema ni Coach Chot Reyes. Maganda sana kung meron kang Calvin Oftana plus Mikey Williams pero mukhang malabo na itong kay Mikey. So tinitignan nila kung sino pang pwedeng makatulong dahil hindi naman pwedeng puro si Calvin Oftana at si RR Pugoy lamang ang i-score para sa TNT Tropa. Sa ngayon marami silang option dyan pero sa tingin ko baka tumingin sila dito sa Blackwater Bossing at meron silang dalawa na pwedeng kunin dyan. Itong si Christian David at itong si Ray Nambatak. Itong si Nambatak alam natin matagal nang gustong kunin ng TNT ever since ilagay siya sa trading block nitong Rain or Shine Elasto Painters. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa to nakukuha ng TNT dahil ayaw i-release ni Coach Jeffrey Carriazo. Samantala naman ito si Christian David. Sabi nung iba medyo hilaw pa. Pero pwedeng natin makita na nandyan na yung potential nito at magiging magandang katandem ito ni Calvin Oftana kung sakasakali. Pero hindi naman ito magiging tawag nating big scorer. Kung talagang big scorer ang hanap ng TNT, si Robert Bolick talaga ang dapat nilang kunin. Ang tanong, mag-iintay pa kaya next season itong TNT bago kunin si Robert Bolick? Kung makuha nila si Bolick, ang lakas ng TNT. Pero kung Castro, Bolick, Roser, Oftana, plus may RR Pugoy ka pa, sa pinakamalakas na starting 5 yan. Kaya tignan natin kung sakali nga na makuha nila si Robert Bolick, kung siya ang kukunin ni Coach Chot Reyes, magiging isa na namang powerhouse ang TNT. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, kay John Ray Marquisuela, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Ronald Berbosidad, Katsakino Ducusin, Donel Santiago, Joseph Pineda, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer. Pinabati din natin si Anthony Alon, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Rico Olarte, si Ronald Berbosidad, Jonel Alagon, RG Bueno at Dalina family, Jonald Malyari, Michael D, Romeo Conchada, John Mark Cantos, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Garly Badoria, si JJ Boom, Enju, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family at ang iba pa nating taga-subaybay.